Papuri! Araw-araw yan. Papuri! Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ang gabay ng sambayanan. Niligtas ni Yahweh ang yaong kanya sa pagkaalipin. Pinalaya niya mula sa Ehipto upang siya ay sambahin. Kinilala si Yahweh na tunay na makapangyarihan. Siya lamang ang dapat na sambahin sa kanyang kadakilaan. Sa kadiliman at sa buhay makasalanan, si Jesus ang kordero, iniaalay sa kanyang paanan. Binigay ni Yahweh sa akin ang buhay na walang hanggan. Yahweh, Adonai, Yahweh, siya ay sambahin. Yahweh, Yahweh Elohim. Yahweh, Adonai, Yahweh, siya ay sambahin. Yahweh, Yahweh Elohim. Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Mapapakinggan ninyo hanggang alas 6 ng gabi.
Ako po si Kathy Azada Amaka, ang makakasama ninyo ngayon. Hatid naming ang mga musika at inspirasyon dito lang yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Hello sa mga nakikinig sa radyo via online streaming ng febc.ph, ating mobile app na FEBC PH Stream. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya naman ay mag-text sa mga numerong Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Sa ngayon po ay magkaroon muna po tayo ng kaunting batian. Ayan, binabati ko po ang ating mga tagapakinig at ang suki ng Papuri Music Ministry. Si Yeth Calio Bulala, si Mai Garcia, hello sa inyo. Kay LV Zarco and family, happy listening. Kay Eric Gaviola, kay Lunila Garcia Maniquiz, kay Tina Camo ng Tina Camo Makeup Artistry, kay Weng Valeza, kay Karen Ann Acuzar, Derequito, Nash Angel Garcia, happy listening and happy watching. Yan sa mga nanonood sa YouTube. Kay Crystal Whitey, kay Keegan Motovlog, ito po ay mga YouTubers. Kay Rebecca Delfin, kay Janet Beronilla, June Rose Abbas, Raquel Cayune, Joseph Mingala, Rosalinda Manzano, Milagros del Rosario, Julie Padilla, at saka kay Rosalinda Innocentes. Ayan. Hello sa inyo at patuloy po kayong makinig at suportahan ang Papuri Music Ministry. Ayan. Tampok natin ngayon ang ilang papuri songs mula sa iba't ibang papuri album. Unahin natin ang Awiting Kasama mula po sa Sari Likha 6. Nilikha po ni Nathaniel Arnel De Pano at ang artist ay ang aking paboritong si Janet Rodriguez. Isa po ito sa mga paborito kong Janet Rodrigo Mame song ng papuri. At namimiss ko na rin pong makasama siya sa mga concerts. Siya'y matagal na pong naninirahan sa Estados Unidos. Sana po kapag ka naging normal na ang lahat at makabalik siya dito sa Pilipinas ay magkasama kaming muli sa concert. Katulad ni Kuya Romy, pag uwi niya ay nagkasama-sama kaming muli. Ayan, ito rin po yung itong awit na kasama na kapag iyong narinig ay para kang inaawitan ng Panginoon, nagpapaalala sa pangako niya na di niya tayo iiwan dahil nariyan siya tuwina. Hindi po sa dahil hindi natin siya nararamdaman o nakikita ay wala siya. Ang presensya ng Diyos ay hindi nakabase sa ating nararamdaman o nakikita, kundi sa sinabi niya. Mas totoo ang kanyang salita kaysa ating nararamdaman o nakikita. Ang nakikita at nararamdaman ay pansamantala. Ang kanyang salita ay walang hanggan. Sa Deuteronomio 31:6 at 8, ang sabi po doon, kayo'y magpalakas at magpakatatag o magpakatapang, huwag kayong matakot, ni mangilabot sa kanila, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaong kasama mo. Hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. At ang Panginoon ay siyang nagpapauna sa iyo, siya'y sasayo, hindi kanya iiwan ni pababayaan ka. Ikaw ay huwag matakot ni mga lupaypay. Kaya't anuman ang iyong pinagdaraanan, isa puso't isa isip mong hindi ka nag-iisa, sinasamahan kanya.
Siya iyong kasalo sa tagumpay at karamay sa bawat kabiguan at bighati. Saan ka man naroroon, kasama mo siya. Sa bawat mong nararanasan, ika'y kanyang sasamahan. Sa awit 74:14, nakasaad po doon, mga lingkod ni Yahweh ay hindi niya iiwanan. Itong mga hirang niya ay hindi niya tatalikdan. Wow, napakagandang pangako ng Diyos, dapat panghawakan at panindigan. Tunay na mapaghuhugutan ng lakas, galak at tapang. Kung ang Panginoong Diyos ang lagi mong kasama, walang di ka kakayanin. Sa bawat problemang iyong haharapin, sasamahan, tutulungan ka niya. Sa mga awit 37:28, ang sabi naman po doon, sapagkat ang kahatulan at hindi pinababayaan ang kanyang mga banal. Sila'y iniingatan magpakailanman. Sa Josue 1:5, walang makakagapi sa iyo habang ika'y nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises. Hindi kita iiwan ni hindi pababayaan man. Walang sino mang pinuno ng relihiyon ang nagsabing, hindi ko kayo iiwang mag-isa, ako'y paparito sa inyo. Ang Panginoong Hesus lamang po ang nagsabi niyan. Kay daming relihiyon ang naitatag, ngunit ang mga pinuno nito ay namatay at wala ni isa man sa kanila ang nabuhay na mag-uli at nagsabing sila'y babalik. Ang Panginoong Hesus lamang. At siya ring nagsabi na hihiling siya sa Ama upang kayo'y bigyan niya ng isa pang patnubay na magiging kasama nyo magpakailanman. At siya ang Espiritu Santo ng katotohanan. Ito'y nakatala sa Juan 14:16 at 17. Ang pamumuhay ninyo ay dapat walang pag-ibig sa salapi. Masiyahan na kayo sa mga bagay na taglay ninyo sapagkat sinabi ng Diyos, kailanman ay hindi kita iiwanan at kailanman ay hindi kita pababayaan. Nasa Hebreo 13:5 po iyan. Ayan. Ngayon ay pakinggan na natin ang awiting ating pinaksa, ang awiting kasama, at ang iba pang awiting papuri.
Ika'y napapagal sa malayo mong lakbay, sinimulan ng kay tagal, wari habang buhay. Naikot mang minsan ang buong sanglibutan, naririto lamang ang hanap-hanap mong tahanan. Damhin mo nga ang init, yakap ng sumisinta. Hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Kung malaan ng maghahangad, paraisong tatagal, hanapin mo sa puso mapagmahal. Pasanin mong taglay ay iyong malilimutan, naririto ang karamay, tapat mong kaibigan. Ikutin mang minsan ang buong sandaigdigan, san pa man ang marating, tahanan mo'y narito pa rin. Mga init, yakap ng sumisinta. Hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Kung malawan ng naghahangad, paraisong tatagal, hanapin mo sa puso mapagmahal. Sa piling ng ating Panginoon, mapagmahal na puso'y panghabang panahon. Dalhin mo na ang init, yakap ng sumisinta. Hindi ba't parang langit ang iyong nadarama? Kung malawan ng naghahangad, paraisong tatagal, hanapin mo sa puso. Hanapin mo sa puso. Hanapin mo sa puso. Mapagmahal. Umiiyak ang bata sa lansangan, ang magkalahi ay kapwa nag-aalitan. May galit na laganap at may mga nagpapanggap, sadyang ganyan lang ba ang buhay? Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di na maitatago, lalo lang lumalalang sugat natin.
Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Kung sino-sino na ang ating nasisisi sa lahat ng mga nangyayari, ang bigong mga pangako ay di na maitatago. Lalo lang lumalala ang sugat na hatid. Kaligtas ay kailangan na, pagkat naghihintay sila sa ating pagkakaisa. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Hawak mo, kaibigan, ang isang kapangyarihan na magbubuklod sa ating lahat. Pag-ibig lang ang susi ng lahat, ang siyang magbubuklod sa ating lahat. Ang Diyos ang siyang nagturo, isang dakilang pangako. Si Jesus ang susi ng lahat. Agang susunod. May pag-ibig pa kaya nahihigit sa alay mo? Pag-ibig na katumbas ay ang buhay mo. Kaya mula noon hanggang ngayon at sa darating pang panahon, magpasumpong sa'yo ang tangi ko. May ligaya pa kaya nahihigit sa dulot mo? Ligaya na kapiling ang paglingap mo. Maging mula noon hanggang ngayon at sa darating pang panahon, hindi mapaparang sa pagtagal at paglaon.
yan ay sa'yo. Pagsintang dalisay, ipapangako ko, ipagbawal man ng tao, pagsulong totoo. Ihahatid ng langit, ikaw sa piling ko. Kahit ilang mangulap, kahit ilang bagyo, araw may sisikat sa ating munting mundo. At dun sa may liwanag, sa habang panahon, madaramang ligaya, sa piling mo'y gustong gusto. Hindi ba't kung kapiling ka, mundo'y nagliliwanag, buhay kung anong gulo, sa'yo'y naging panatag. Kung kapiling ka sa aking mga pangarap, bawat sandali sa piling mo'y anong sarap. Pilit kang hinanap ng kay tagal-tagal, Pagtapuin ng langit ang tangi kong dasal. nang makilala ka, kami kang minahal. Batid mong sa'yo lamang, Buhay ko ay isusugal. hindi ba't kung kapiling ka, mundo'y nagliliwanag. Buhay kung anong gulo, sa'yo'y naging panatag. Kung kapiling ka sa aking mga pangarap, bawat sandali sa piling mo'y anong sarap. Kung kapiling ka, mundo'y nagliliwanag. Buhay kung anong gulo, sa'yo'y naging panatag. Kung kapiling ka sa aking mga pangarap, bawat sandali sa piling mo. kulay ng mundo'y nagbabago, habang buhay ang ligaya mo, kapiling ka. Papuri. This is Cotton. Papuri. Araw-araw yan. Papuri. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Nawa kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numerong Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Balik na tayo sa kwentuhan at awitan. Tampok natin ngayon ang ilang papuri songs mula sa iba't ibang papuri album. Isunod na natin ang Tagapagmana, Papuri 15, Composers Robert More and Junji Marcelo, artist Robert More. Ayan. Ang mga anak ng Diyos ang siya niyang tagapagmana. Ang tao ay anak ng Diyos. Ngunit dahil sa pagkakasala ni Adan at Eva, ay naputol ang relasyon ng tao sa Diyos. Ang tao ay naging anak ng Diablo. Ang sabi po sa Juan 8:44, kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Kapag siya'y nagsasalita ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng ganang kanya,
sapagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. He is the father of lies. Subalit sa pamamagitan ng tapos na gawa ng Panginoon, sa pagtigis ng kanyang dugo, tayo'y nalinis at naibalik ang naputol na relasyon ng tao sa Diyos. At muling nagkaroon ng karapatan ang tao na tawagin ang Diyos na Ama. At bumalik nga sa tao ang presensya ng Diyos sa persona ng banal na Espiritu. Sa Roma 8:15, ang sabi po doon, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu, ang Espiritong banal, upang kayo'y gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ang Espiritu upang kayo'y gawing anak ng Diyos. Kaya't nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Sa Galatia 4:7, ano pat hindi ka naalipin, kundi anak, at kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. Kung tayo'y tagapagmana, ano ba ang ating mana? Ang alam nating mana ay bahay, lupa, kotse, pera, mga alahas. Ang mana ba na tinutukoy ng Biblia ay ang mga material na bagay? Nasabi sa Galatia 3:20, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak na ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Sa unang Pedro 1:3-5, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat sa kanyang dakilang kahabagan ay ipinanganak niya tayong muli patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Hesukristo mula sa mga patay. Ginawa niya ito para sa isang manang hindi nabubulok, hindi narurumihan, at hindi kumukupas, na inilaan sa langit para sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasan na kahandang ihayag sa huling panahon. Sa Lucas 12:32, huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Sa Mateo 25:34, pagkatapos ay sasabihin ng hari sa mga nasa kanyang kanang kamay, hali kayo mga pinagpala ng aking Ama. Manahin ninyo ang paghaharing inihanda sa inyo mula pa nang itatag ang sanlibutan. Sa Santiago 2:5, makinig kayo mga minamahal kong kapatid. Hindi ba't pinili ng Diyos ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging tagapagmana ng kahariang ipinangako niya sa mga nagmamahal sa Kanya? Ang sabi sa Kanyang salita, ang mana na tinutukoy ng Diyos ay ang Kanyang kaharian. Ang Kanyang kaharian ay inihanda na niya sa tao bago pa niya likhain ito. Ang sistema ng gobyerno ng langit na siyang nais niyang maghari dito sa lupa sa pamamagitan ng tao na umiibig sa Kanya at sa Kanyang salita. Ang pamahalaan o pamunuan ng tao ang lupa ng Kanyang batas at alituntunin ang orihinal na plano ng Diyos sa tao. Ito'y nakatala sa Genesis 1:26-31. Ang pamanang kaharian ng langit ay ibinalik na dito sa lupa ng Panginoong Hesukristo, kung saan may kaayusan at kasaganaan, at ito ang nais niyang mamahala dito sa ating daigdig sa pamamagitan mo at sa pamamagitan ko na nagmamahal at sumusunod sa Kanyang mga panuntunan. Sabi sa Lucas 17:21, ang Kanyang pamanang kaharian ay narito at nasa loob ninyo.
Ngayon ay pakinggan na natin ang awiting tagapagmana at iba pang awiting papuri. Kahit minsan di pa naisaalang-alang, tila ngayon lamang ang kaisipan, akong anak mo'y napaglabanan ng kaharian. Di man karapat dapat sa karangyaan. Aking ama, kay ganda ng iyong pinamana, buhay at pag-asa, at higit pa, di na mabilang ang biyaya. Oh, di man karapat dapat talaga, di matanggap man ng diwa, di na maubos ang pagkamangha. Tagapagmana ng kayamanan, sa mga tulad kong nanalig sa iyong pag-ibig. Tagapagmana ng kalayaan, sa kasalanan at pasakit, alay langit. Maraming salamat sa lahat, di man ako nararapat. Maraming salamat, aking Diyos. Tagapagmana ng kayamanan, sa mga tulad kong nanalig sa iyong pag-ibig. Tagapagmana ng kalayaan, sa kasalanan at sakit, alay langit. At maraming salamat sa lahat, di man ako nararapat. Maraming salamat, aking Diyos. Agos ng tubig sa batis ay lumalagaslas sa mga bato sa tabi. Ito'y humampas, batis na walang tigil sa pag-agos, na kung saan marami ang mabubuhay, marami rin mamatay.
sa mundo ay tulad na isang batis, umaagos ng kay bilis. Mahirap man kung isipin, ngunit kung iyong ibigin, batis man sa agos mo ay tuwang mamasdan. Agos ng batis at buhay ng tao, tumatakbong sabay ito sa dagat ng wakas ang tungo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Agos ng batis at buhay ng tao, tumatakbong sabay ito sa dagat ng wakas ang tungo. Ang buhay mo sa Diyos nang galing, sa Diyos mo rin itagubilin. Gamitin mo pagpapala sa buhay ng iyong kapwa. Papuri Radio, sa pagmamahal ng Diyos. Papuri Radio. Sa ating buhay Kristiyano, kay rami nating hangad na matamo. Ngunit sa pagsunod natin, kanyang damdamin ang hanapin. Sarili natin, huwag dapat unahin, siya ang sundin. Dumarating ang problema, ngunit hindi ka dapat na mangamba. Itong nagpapatunay na ang Diyos nga pala'y mapagpalad, maaasahan o magpasalamat, siya'y papurihan. Ang buhay ko, siyang nagbabago. Nais ko, siyang nasa puso, sa lakad ko, kay Jesus magpapaturo. Kay Jesus magpapaturo. Huwag ka nang maniwala, sapat na sa'yo ang lakas mo. Pagkat dumarating ang oras, siya lang ang tangi mong sandigan, kapayapaan. Kumapit kay Kristo, siya ang asahan. Ang buhay ko, siyang nagbabago. Ang nais ko, siyang nasa puso, sa lakad ko, kay Jesus magpapaturo. Kay Jesus magpapaturo.
Papuri. Araw-araw yan. Papuri. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ang gabay ng sambayanan. Nawa ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa mga numerong Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Balik na tayo sa kwentuhan at awitan. Tampok natin ngayon ang ilang papuri songs mula sa iba't ibang papuri album. Ayan, isunod na natin ang Di Susuko mula po sa Papuri 14 album. Composer Sol Flores, artist Cathy Amaka, Dia and Deo Dizon. Huwag mong bibigyan ng permanenteng tugon ang problema na pansamantala. Ang iyong buhay ay hindi pa tapos kaya't wag na wag kang susuko. Wag na wag mong sasabihin na di mo kailanman malalagpasan ang mga pagsubok mo. Sabi sa Biblia na tayo'y magpakatatag sa ating pananampalataya. Kapag nagtag-ulan, hindi mo itatapon ang mga kasuotan mong pangtag-araw. Hindi ka magdedesisyon ng permanenteng solusyon sa mga pansamantalang problema. Dahil darating ang tag-araw at magagamit mo ang mga kasuotan mong pang tag-araw. Hindi magtatagal ang tag-ulan. Pansamantala lang po yun. Ito ang dahilan kung bakit tayo'y may pananampalataya sa Diyos. Dahil ang Diyos ay matatag at di natitinag. Ang lahat ay nagbabago. Sa makatuwid, ang lahat ay kumikilos sa iba't ibang panahon. Ang nakasulat sa Mga Ngaral 3:4, ang sabi doon, may panahon ng pagluha at panahon ng pagtawa. May panahon ng pagluluksa at panahon ng pagdiriwang. Sa talata 6, ang sabi, may panahon ng paghanap at panahon ng pagkawala. Ang patunay ng biyaya ng Diyos ay hindi nasusukat sa dami ng kung anong meron ka. Maaring sabihin mo sa sarili mo, walang-wala na ako. Baka naman may nagawa akong masama. Wala kang nagawang masama sapagkat ikaw ay dumaan lamang sa isang panahon o dumadaan lamang sa isang panahon. Ang sabi sa unang Korinto 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. At sa Santiago 1:3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Tinutulutan ng Diyos ang iba't ibang panahon upang masubok ang ating pananampalataya. Ang pananampalataya ay paniniwala. Naniniwala ka ba sa Diyos kapag ika'y walang-wala? Hinahayaan kanyang minsang maranasan ang ika'y walang-wala upang malaman kung ika'y tunay na naniniwala sa Kanya. May panahon upang makakuha at may panahon na mawalan. Huwag mong isipin na kapag ika'y walang-wala, ito ay dahil sa may nagawa kang sala. Hindi iyon ang dahilan. Iyan lang ay dahil sa ika'y dumaan lamang sa panahon ng kawalan. At ang sabi ng Biblia, huwag kang bibitiw sa iyong pananampalataya sa gitna ng panahon ng pagsubok o kawalan. Ika'y dapat manghawakan sa iyong pananampalataya at hindi sa salapi. Sa 2 Korinto 5:7, sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Anong uri ng pananampalataya mayroon ka? Sa panahon lamang ba
na ikay may nakukuha, ikay nananampalataya at hindi sa panahon ng ikay wala. Sa Ecclesiastes 3:5, may panahon ng pagkakalat ng bato at may panahon ng pagtitipon sa mga ito. Ang mga tao sa buhay mo sa panahong ito nakakailanganin mong bitiwan sapagkat sila'y humahatak sa iyo pababa. May panahon na manatili, may panahon na umalis. Sa Genesis 8:22, hanggang nariritot buo ang daigdig. Tagtanim, tag-ani, palaging sasapit. Tag-araw, tag-ulan, tag-init, taglamig, ang araw at gabi hindi mapapatid. Maaring tayong nakakaranas ng dilim, ngunit hanggang naririto at buo ang daigdig, sasapit at sasapit ang liwanag. Maaring tayo ay dumaraan sa tag-ulan. Huwag kayong susuko dahil darating din ang tag-araw. Ang tagasunod ni Jesus ay matatag ang pananampalataya sapagkat nakatuon ito sa bato, sa batong panulukan na si Kristo Jesus. Hindi ito basta susuko, naninindigan, nang hahawakan sa di natitinag na bato na si Hesukristo. Ngayon ay pakinggan na natin ang awiting Di Susuko at iba pang awiting papuri. Susuko na sana, ayaw ko na sana, subalit naalala kita. Parang di ko kaya, bigat ng problema, ngunit naaalala kita. Di ko na po sana, natalo na sana, subalit may pangako ka.
aking paglalakbay sa buhay na ito, may isang bagay sa puso'y aking natanto. Kahit anong hirap ang dinaranas ko, ang katiyakan sa akin di naglalaho. Ang bawat hakbang ko nga ay may kabuluhan, kahit minsan ay hindi ko maintindihan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin niya. Kaya't ako'y wala ng pangamba. Ang daan tungo sa buhay na walang hanggan, tulad ng paglalakbay sa karagatan, pag-ihip ng hangin at buhos ng ulan. Ang pananampalataya'y dapat tibayan. Ang Diyos na tapat sa atin ang siyang nangako na hindi niya pababayaan tayo. Ang pangangailangan pupunan niya ng husto, at ang bukal ng ligaya'y aapaw lalo. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Kung ako'y nasa Kanya, ay wala na ngang kailangan pa. Dahil ako'y lubos na sa Kanya. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Dahil sa pangakong di niya ko bibitiwan, kahit sa pagsubok mayroon ding kagalakan. Si Kristo ay sapat sa akin. Si Kristo, siya'y sapat sa akin. Ang mga pangako niya ay tiyak na tutuparin.
kasalanan ko nabawi na. Lumang pagkatao may katiyakan na. Ang buhay kong ito tanging kay Jesus masusumpungan, kagalakan di mapapantayan, kapayapa ay lubos. Tunay na si Jesus ang tanging daan, patungo sa may sa Kanya lamang, ligaya'y hatid sa'yo. Napawi na mga katanungan, ang buhay ko ngayon mayroong katiyakan. Aking kaibigan, hindi nangawit, paalaala ang inihahatid, ang Diyos ay nasa'yo, patnubay mo, Papuri Radio. See you again.
This is Cotton. Papuri. Araw-araw yan. Papuri. Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan. Nawa po ay kayo'y nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Kung mayroon po kayong komento o song requests, pwede kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa anumang numerong ito sa mga sumusunod na numero: Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. Ayan, balik tayo sa ating kwentuhan at awitan. Tampok natin ngayon ang ilang papuri songs mula sa iba't ibang papuri album. Isunod na natin ang bagong likha, hango po sa Papuri 4, composer Valen Orena, artist Malu Landazabal. Sabi sa 2 Korinto 5:17, kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip ito'y napalitan na ng bago. Ang sinasabi ng talatang ito ay ang bawat mananampalataya at tagasunod ni Hesukristo ay isa ng bagong likha. Paano natin malalaman kung tayo ay bagong likha? Anong sinasabi ng kanyang salita patungkol dito? Tanging ang Biblia lamang ang ating basihan na siyang pinagmumulan ng kaalaman sa katotohanan. Kaya't ating tunguhin ito at ating alamin ang ilan sa mga patunay na ang isang tao ay isa na ngang bagong likha. Una, ang bagong likha ay may bagong relasyon na sa Diyos. Ang sumasampalataya sa Kanya ay di na hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Yan po ay nakasulat sa Juan 3:18. Ang kasalanan ay ang pagsuway sa batas ng Diyos. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Una Juan 3:8. Ang mga na kay Kristo ay pinatawad na sa mga nakaraang kasalanan at sa makatuwid ay di na humaharap sa kaparusahan dahil sa mga batas na dati nang nilabag, sabi sa Roma 8:1. Ngayon ngay wala nang anumang hatol sa mga na kay Kristo. Pangalawa, ang Diyos ay naging kanilang Ama. Kalakip ang lahat ng karapatang sabihin sa kanyang mga anak kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Ayan, nagrema sa akin ito kasi bilang isang magulang, sinasabi ng Biblia na karapatan ng magulang, karapatan ng ama, isang karapatan ang sabihin sa anak at sa mga anak kung ano ang dapat at hindi dapat gawin. Ayan, sa unang Juan 3:1-2, ang sabi doon, tignan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng ating Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos at iyon nga ang totoo. Mga minamahal, mga anak na tayo ng Diyos. Sa Mateo 7:21, hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kung di ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Ang bagong likha ay may bagong relasyon sa pamahalaan ng Diyos. Ating matutunghayan na ang Biblia ay nagpapakita na ang bagong likha ay nagiging kapwa mamamayan ng mga banal at tagapagmana kaugnay sa mga pangako ng Diyos. Efeso 1:2-11,
ang sabi doon. Kaya nga, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Kapag ang isang dayuhan ay naging naturalized na mamamayan o nag-aring parang taga-gayong bansa sa nakikipamayan doon, siya ay isa ng bagong tao kaugnay sa ating pamahalaan. Ang parehong prinsipyo ay nalalapat sa bagong tao kay Kristo patungkol sa kaharian ng Diyos. Lahat ng karapatan at benepisyo ng mamamayan ay sa Kanya rin. Ang bagong likha ay may bagong nakatakdang mga karanasan. May mga bagong kadahilanan na dumarating sa kanyang buhay na siyang humihipo at nagbabago sa buhay niya. Nakasulat po sa mga taga-Roma 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa kaibubuti ng nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. May dumarating na nananatiling kamalayan ng seguridad na wala dati. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Nasa Mateo 28 po iyan, 20. May tapang na natatagpuan sa kaalamang sila ay nasa tamang panig, sa gitna ng mundong puno ng kasalanan. Nasa Filipos 1:20 po iyan. May pag-asa na mahalagang elemento ng bagong karanasan. Sa Titus 1:2, sabi po doon, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Sa pagtalakay natin sa pagiging bagong likha, dapat nating maunawaan na ito ay bumubukal mula sa kalooban natin. Sa Ezekiel 36:26, ang sabi po doon, bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong masunurin. Ayan. Ngayon po ay pakinggan na natin ang ating pinaksa na awiting Bagong Likha at iba pang awiting papuri. Tinatanong nila
salamat sa'yo. Ang aking buhay, iyong binago. Akala ko'y pinabayaan na, tuloy nasabi, bakit tinawag pa? O Diyos ko, ako'y patawarin sa paglimot ko sa iyong tagubilin. Kaya't sa aking kahinaan, ang dalangin ko'y laging tulungan. Kaya't kaibigan, sana'y salita ng Diyos, pag-asa natin. Ugaling masama at mga bisyo, iwasan na ito at tayo'y magbago. May kapatawaran sa bawat kasalanan, kung pagsisisihan at iyong iiwanan. Bawat suliranin may kalutasan. Sa Diyos natin huwag mag-alinlangan. Patawarin sa paglimot ko sa iyong tagubilin. Kaya't sa aking kahinaan, ang dalangin ko'y laging tulungan. May kapatawaran sa bawat kasalanan, kung pagsisisihan at iyong iiwanan. Bawat suliranin may kalutasan. Sa Diyos natin huwag mag-alala.
kaibigan ko. Sa oras na ako'y nanlulumo, sang lapit lang, habag mo'y narito, iyong inaaliw ang puso ko. At kailanman, kahit saan, sa oras na kailangan ka, lumalapit sa'yo at ikaw ay nariyan. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko tuwing nanlalamig pag-ibig ko. Damang-dama ko ang yakap mo. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko, kaya't ako sa'yo'y lumalapit. Sa oras na may pagsubok, ang hanap ko'y tibok ng puso mo. Isang awit aking naririnig, iyong inaaliw damdamin ko. At kailanman, kahit saan, sa oras na kailangan ka, lumalapit sa'yo at ikaw ay nariyan. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko tuwing nanlalamig pag-ibig ko. Damang-dama ko ang yakap mo. Isang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko, kaya't ako sa'yo'y lumalapit. Sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, pinadarama walang hanggang pagmamahal. Pagmamahal, sang lapit lang, nadarama ko ang pag-ibig mo. Oh Diyos, ikaw ang siyang kailangan ko tuwing nanlalamig pag-ibig ko. Damang-dama ko
Nawa po ay kayo'y nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ang bilis po ng oras. Tapos na po ang ating usapan dito sa Papuri. Nawa ay mayroon kayong baong inspirasyon mula sa ating pinag-usapan. Do message us on how Papuri helped you. Please Facebook us through 702 DZAS FEBC or pwede rin po kayong mag-text sa Globe 0916-2966620 at Smart 0999-223-5675. We are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli. Ako ang inyong nakasama, Kathy Azada Amaka. Laging tandaan, sa Diyos ang papuri. Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tao'y matubos. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon'y anak ng Diyos, di na maaagaw pa. Angkin ngayon, buhay na ibinigay. Pangako niya'y habang buhay, patungo sa kalangitan. Kapiling niya magpakailan paman. Noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako'y ligtas na. Ako ngayon'y anak ng Diyos, di na maaagaw pa. Angkin ngayon, buhay na ibinigay. Pangako niya'y habang buhay, patungo sa kalangitan. Kapiling niya magpakailan paman. Ang pangako niya'y habang buhay, patungo sa kalangitan. Kapiling niya magpakailan paman. Ikaw siyang pag-asa ko. Tanging ikaw ang siyang kanlungan ko. Tanging ikaw ang siyang laging kublihan ko. Tanging ikaw ang siyang kaibigan at sandigan ko. Tanging ikaw ang sa nitong nawiin. Tanging ikaw sa kathan itong damdamin. Tanging ikaw sa tuwin ay pupurihin. Tanging ikaw lang at wala nang iibigin. Mula't umaraw mayanig magunaw ang buong mundo. Ikaw Jesus ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Kung mundo ika'y matibay kung buo, di mawawalan ng loob. Ikaw Jesus ang siyang kasama. Pagtitiwala ko'y ang sa'yo.
ikaw ang siyang pag-asa ko. Ang ikaw ang siyang kanlungan ko. Ang ikaw ang siyang laging kublihan ko. Ang ikaw ang siyang kaibigan at sandigan ko. Ang ikaw ang sika nitong awitin. Ang ikaw ang sa katha nitong damdamin. Ang ikaw ang sa tuwin ay pupurihin. Ang ikaw lang at wala nang iibigin. Mula umaga mayanig magunaw ang buong mundo. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Man kumulog, ika'y matibay kumuog, di mawawala ng loob. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Pagtitiwala ko'y dahil sa'yo. At umaga mayanig magunaw ang buong mundo. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Kumiglat man kumulog, ika'y matibay kumuog, di mawawala ng loob. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Pagtitiwala ko'y ang simulat. Umaga mayanig magunaw ang buong mundo. Jesus, ang siyang kasama. Hindi ako mangangamba. Kumiglat man kumulog, ika'y matibay kumuog, di mawawala ng loob. Ikaw, Jesus, ang siyang kasama. Pagtitiwala ko'y ang sa'yo. Papuri! Araw-araw yan. Papuri! Lunes hanggang Biyernes. Dito lang sa inyong himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV. Ang gabay ng sambayanan.